Huwag na huwag mong iisipin na binigay ni Da ang nanay mo sa pamamahay na to. Ang mga salitang yon, binitawan ng biyanan niyang si Teresita, ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Elara. Napakalamig, napakatayin. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan, ang hirap sa paghinga. 10 taon na siyang nagsisilbi at nagtitiis sa bahay na ito. Pero ang isang simpleng hiling na magalaw ng sariling ina ay parang isang kasalanang walang kapatawaran. Pero, Mama, minsan lang naman po, halos pabulong na pakiusap ni Elara habang pinipigilan ng namumuong luha sa kanyang mga mata. Sinabi ng hindi pwede, sigaw ni Teresita. At sa pagkakataong yon, tumayo na ito at dinuro siya. Gusto mong magdala ng dagdag, gastos at dagdag, isturbo dito ha, Elara. Kung gusto mong makita ang nanay mo, umuwi ka sa probinsya ninyo. Huwag mo siyang dalhin dito. Ang bawat salita ay sampal. Nilingon niya ang kanyang asawang si Marco, naghahanap ng tulong, ng kahit katiting na pagtatanggol. Pero si Marco ay nakatingin lang sa screen ng cellphone nito. Abala sa scroll, na parabang wala siyang narinig, na parabang ang asawa niya ay hindi unting dinudurog sa kanyang harapan. Doon, sa gitna ng sala na dapat sana'y kanyang tahanan, naramdaman ni Elara ang sukdulang pag-iisa. Ang lahat ay nagsimula kanina sa hapagkainan, parang isang kahong eksena sa isang pelikula na paulit-ulit na lang ipinapalabas. Si Elara ang abalang nagsisilbi, ang balik mula sa kusina patungo sa mesa, dala ang mga ulam na pinaghirapan niyang lutuin buong hapon. Marco, anak, ikman mo itong crispy pata. Paborito mo to, malambing na sabi ni Teresita habang inilalagay ang pinakamalaking piraso sa plato ng anak. Salamat, Ma, sagot ni Marco at masayang nagkuwento tungkol sa nangyari sa opisina. Sa kabilang dulo ng mesa, ang kapatid ni Marco na si Diane ay nagtatawanan kasama ng kanyang ina, isang masayang pamilya. At si Elara, siya ang masid, ang taga-silbi, ang kanino na gumagalaw para siguraduhing puno ang kanilang mga baso at hindi mauubusan ng kanin ng kanilang mga plato. Kay Lara, yung tubig, utos ni Dale na hindi man lang siya tinitingnan. Opo na, mahinang sagot niya. Nang masigurado niyang kumpleto na ang lahat, saka siya naupo sa kanyang puwesto sa pinakadulo ng mesa. Ang kanyang hapunan, isang sandok ng kanin at ang mga tirang gulay mula sa sinigang. Nasanay na siya. Ang mahalaga ay busog sila. Ang mahalaga ay walang gulo. Habang tahimik siyang kumakain, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang mabilis na kaba ang dumaloy sa kanyang ugat. Pasimple niyang kinuha ito sa ilalim ng mesa. Nanay Lina, kaleng. Isang mamunting ngiti ang sumilay sa pagod niyang mukha. Ang kanyang ina. Ang tinig nito ang nagsisilbing gamot sa lahat ng kanyang pagtitiis. Dahan siyang tumayo. Kulang po ako, paalam niya. Kahit walang sinumang pumansin, nagpunta siya sa maliit na bodega sa likod ng kusina. Sa tabi ng labahan, ang tanging lugar sa bahay kung saan pakiramdam niya ay malaya siyang huminga. Doon niya sinagot ang tawag. Nay, kamusta po kayo? Pungad niya, ang boses ay puno ng pananabik. Anak, ayos lang ako, sagot ng kanyang ina. Sa kabilang linya, ang boses nito, kahit medyo may edad na, ay puno pa rin ng init. May sasabihin sana ako sa'yo. Pupunta
kasi ako ng Maynila sa Sabado. May check-up ako sa Paris. Naisip ko, baka pwedeng diyan na muna ako sa inyo, tumuloy ng 2 gabi, para naman makasama kita. Parang isang sinagnang araw ang tumama sa madilim na mundo ni Elara. Talaga po ni? Sige po, sige po. Halos pasigaw niyang sagot sa sobrang tuwa. Miss na po kita. Miss na rin kita, anak. Sige na. Ibababa ko na to. Magpaalam ka na lang diyan sa asawa mo ha. Opo, Nay. Ingat po kayo. Pagkababa ng telepono, napasandal si Elara sa pader. Napapikit siya habang ninanamnaw ang saya. Ang kanyang ina. Darating ang kanyang ina. Sa wakas, may makakasama siya. May makakausap, may yayakap sa kanya. Ngunit ang sayang yon ay agad na palitan ng kaba. Magpaalam ka sa asawa mo. Ang simpleng pangungusap na yon ay parang isang mabigat na responsibilidad. Kailangan niyang humarap kay Marco. At higit sa lahat, kailangan niyang humarap kay Teresita. Pagbalik niya sa sala, tapos na silang kumain. Siya na naman ang naiwan para magligpit ng lahat. Hinintay niyang matapos ang pinapanood nilang teleserye. Hinintay niyang humupa ang tawanan. Huminga siya ng malalim at ipon ng lakas ng loob. Marco, panimula niya. Lumapit siya sa asawang prenting nakaupo sa soka. Pwede ba kitang makausap sandali? Ano yon? Tanong ni Marco. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa tiyi. Tumawag kasi si nanay. Sa simpleng pagbanggit pa lang sa kanyang ina, nakita na niya ang pag-asim ng mukha ni Teresita mula sa kabilang upuan. Pupunta siya dito sa Sabado. May check-up lang. Pwede po bang dito? Muna siya matulog ng 2 gabi. At doon na nagsimula ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang pagduro, ang sigaw, at ang nakabibinging katahimikan mula sa kanyang asawa. Matapos siyang sigawan ni Teresita, walang nagawa si Elara, kundi ang tumalikod. Naglakad siya pabalik sa kusina, pasan ng bigat ng buong mundo. Tuon, habang naguhugas ang mga plato, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bawat patak ng tubig din mula sa gripo ay kasabay ng bagpatak ng kanyang luha. Bakit ganito? Isang ina na gustong makasama ang anak. Yun lang naman. Bakit ipinagkakait pa sa kanya? Ilang sandalita, naramdaman niya ang presensya ni Marco sa likuran niya. Elara, mahinang sabi nito. Hindi siya lumingon. Sige na, pumayag na si Mama, sabi ni Marco. Kinausap ko na para wala ng gulo. Dahan siyang humarap sa asawa, may kaunding asa na sumibol sa kanyang dibdib. Talaga? Oo. Pero 2 gabi lang ha? At siguraduhin mong hindi siya magiging pabigat dito. Ang mumunting asa ay namatay din taad. Hindi siya ipinagtanggol ni Marco. Inayos lang niya ang sitwasyon para sa sarili nitong kapayapaan, para matapos na ang gulo. Ngunit kahit ganoon, pinilit ngumiti ni Elara. Salamat, Marco. Salamat. Niyakap siya ni Marco nang mabilis. Okay na yan. Huwag ka nang umiyak. At pagkatapos ay bumalik na ito sa sala para manood ulit ng TV na parabang isang maliit na aberya lang ang nangyari. Naiwan siyang muli sa kusina. Napatitig siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Isang babaeng pagod ang mga mata. Basa ang pisngi, pero may pilit na ngiti sa mga labi. Kahit anong sakit, titiisin niya para sa pagkakataong makasama ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, hindi siya makatulog.
Katabi niya sa kama si Marco, na mahimbing na ang tulog. Maririnig pa ang hilik nito, pero ang isip ni Elara ay gising na gising. Ang mga salita ni Teresita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Huwag mo siyang dalhin dito. Pumangon siya para uminom ng tubig. Dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng anumang ingay. Ramdam niya ang lamig ng tiles sa kanyang mga talampakan, isang lamig na tila gumagapang paakyat sa kanyang buong katawan. Pagdating sa kusina, hindi na niya binuksan ang ilaw. Sapat na ang liwanag na nagmumula sa bintana, galing sa post sa labas. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig mula sa dispenser. Habang umiinom, napatingin siya sa labas. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ang munting saya na naramdaman niya kanina dahil sa pagpayag ni Marco ay unti nang nilalamon ng kaba. Paano kung may gawing masama si Teresita sa nanay niya? Paano kung ipahiya nito ang kanyang ina? Ang kanyang ina na wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Akmang babalik na siya sa silid nang may marinig siyang mga boses mula sa sala. Mahina lamang, halos mga bulong, pero sapat na para mapatigil siya sa gilid ng pader, sa dilim kung saan walang sinumang makakakita sa kanya. Ma, bakit ka pa pumayag na dito matulog yung nanay ni Elara? Dagdag, trabaho lang yun. Boses yun ni Dayan, puno ng pagkainis. Narinig ni Elara ang pagbuntong hininga ni Teresita. Hayaan mo na. Para hindi na naman lamay ang asawa ng kuya mo. Akala mo naman kung sinong kawawa. 2 araw lang. Naman. Pagtiisan na natin. Isang sandali ng katahimikan. Basta ako, ma, hindi ko aasikasuhin yung matandang yon, dagdag ni Den. At pagkatapos, binitawan ni Teresita ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang asa sa puso ni Elara. Hayaan mo siya. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng inang probinsyana sa pamamahay ko. Sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim. Naramdaman ni Elara ang panginginig ng kamay niyang may hawak sa baso. Ang tubig sa loob nito ay umaalon. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang talampakan lang, ay umabot na ngayon sa kanyang puso, nagyayelo sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi na niya hinintay na may marinig pa. Dahan, parang isang magnanakaw sa sariling tahanan, umatras siya pabalik sa pasilyo at pumasok sa kanilang kwarto. Ibinaba niya ang baso sa bedside table ng walang ingay. Humiga siya ulit sa tabi ni Marco. Ang malakas na hilik nito ay parang isang insulto sa tahimik niyang pagdurusa. Nakatitig lang siya sa kisame. Ang munting saya na naranlaman niya kanina ay ganap nang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mabigat na takot. Ang pagdating ng kanyang ina ay hindi na isang masayang pagkikita. Isa na itong digmaan na kailangan niyang paghandaan. Tumating ang Sabado na may dalang bigat sa dibdib ni Elara. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nakatayo siya malapit sa bintana ng sala. Pasilip. Pinaghahalo ang pananabik na makita ang ina at ang takot sa kung ano ang sasalubong dito. Nang sa wakas ay huminto ang isang tricycle sa tapat ng kanilang gate. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Yun na ang nanay niya. Marco, nandyan na si nanay, sabi niya sa asawang nasa sofa. Pero tumango lang ito habang tutok pa rin sa cellphone.
Nagmamadali siyang lumabas. Pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang pamilyar na ngiti ng kanyang ina. Si Aling Lina, may dalang isang bayong na puno ng mga gulay at tutas at isang maliit na maleta. Kahit halata ang pagod sa biyahe, ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa. Nay! Sigaw ni Elara at sinalubong niya ng isang mahigpit na yakap ang ina. Sa sandaling iyon, sa disig ng kanyang ina, naramdaman ni Elara ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ni Aling Lina, isang pinaghalong baby powder at sinag ng araw. Sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Kinalimutan niya ang banda ni Teresita, ang pagkawalang kibo ni Marco. Ang mahalaga, kapiling niya ang kanyang ina. Anak, kamusta ka na? Sabi ni Aling Lina. Hinahaplos ang buhok niya. Ayos lang po, Nay. Halika po. Pasok po tayo. Tinulungan niya itong dalhin ang mga gamit. Ngunit pagpasok pa lang nila sa pinto ng bahay, ang init ng kanilang pagkikita ay agad sinalubong ng malamig na hangin mula sa loob. Nakaupo sa paborito nitong silya si Teresita. Kusang mga braso at ang mga mata ay parang scanner na sinusuri si Aling Lina mula ulo hanggang paa. Si Dea naman ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang mga kuko. Magandang hapon po, balae, bati ni Aling Lina. Pahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi agad sumagot si Teresita. Tiningnan muna nito ang bayong nagdala ni Elara. Ano yan? Abala ka pa magdala ng mga gulay. Marami niyan sa palengke. Sabi nito, sa isang tonong walang kabuhay. Buhay. Ngumiti lang nang alanganin si Aling Lina. Para naman po, may maluto, si Elara. Paborito niya kasi yung mga tanim ko. Ganon ba? Maiting sagot ni Teresita, bagot ibinalik ang tingin sa TV. Malinaw na tapos na ang usapan. Dinala ni Elara ang ina sa guest room, isang maliit na silid sa tabi ng kusina, na dati bodega. Habang aayos sila, pilit na pinapasigla ni Elara ang kanyang boses. Dito po muna kayo, Nay. Pasensya na po kayo, kung maliit lang. Tano ka ba, anak? Ayos na ayos to. Ang mahalaga, makasama kita, sagot ni Aling Lina, laging nakahanap ng positibong bagay. Kinagabihan, nagpresenta si Aling Lina na magluto ng hapnan. Gusto niyang ipagluto si Elara ng paborito nitong sinigang na baboy. Sa kusina, habang naghihiwa ng mga sangkap, tila bumalik ang sigla nilang dalawa. Nagtatawanan sila habang inaalala ang mga nakaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elara na tahanan na ang bahay na yon. Ngunit ang mumunting paraison nila ay madaling giniba. Nang nakahain na ang pagkain, unang sumadok ng sabaw si Teresita. Lahat sila ay naghihintay ng kanyang sasabihin. Tinikman niya ito at biglang kumulot ang kanyang noo. Ano ba ito? Bakit ang asin? Piklamo niya at ibinaba ang kutsara ng may kasamang lakas. Parang panis na suka ang sabaw. Hindi ito makakain. Napatigil sa paghinga si Elara. Tiningnan niya ang kanyang ina na halatang nasaktan at napahiya. Pasensya na po, balae. Baka na para nilang po ang sampalok, mahinang sabi ni Aling Lina. Sayang sa bigas ang ganitong ulam, sabi ni Teresita. Pagkatapos ay tumayo ito, kinuha ang malaking mangkok ng sinigang at walang pakundang ang ibinuhos ang lahat ng laman nito
sa labaw. Magprito na lang kayo ng itlog, Ilara. Masisikmura ko pa yon. Walang nakapagsalita. Si Marco ay nagkunwaring walang nakita at nagpatuloy sa pagkain ng kanin. Si Ilara ay nakatitig lang sa lababo sa mga piraso ng baboy at gulay na tinapon na parang basura. Ang pagmamahal na ibinuhos ng kanyang ina sa pagkain iyon, tinapon na parang malalang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ng kanyang ina. Pero alam niyang mas lalala lang ang gulo. Kinimkim niya ang galit sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa kanilang kuwarto, sinubukan niyang kausapin si Marco. Marco, nakita mo naman yung ginawa ni Mama kanina, di ba? Sobra naman yun. Napahiya si Nanay. Ang boses niya ay naninginig. Huminga ng malalim si Marco, halatang inis na sa paksa. Ilara, naman, prangka lang talaga si Mama. Kung hindi masarap, sasabihin niya, ganoon lang yun. Huwag mo nang palakihin. Pero Marco, tinapon niya lahat sa harap ni Nanay. Anong gusto mong gawin ko? Pawayin ko ang sarili kong ina dahil lang sa isang sinigang. Sagot ni Marco, medyo tumataas na ang boses. Masyado ka lang talagang sensitido. Hayaan mo na lang. Doon natapos ang usapan. Tumalikod si Marco at nagtalukbong ng kumot. Naiwan si Ilara, nagising yakap. Yakap ang unan, nilulunok ang isa na namang sama ng loob. Wala siyang kakamti. Kinabukasan, ang sitwasyon ay mas lumala pa. Ginawang utusan ni Teresita si Aling Lina. Lina, pakikuha mo nga ako ng tubig. Lina, pakidampot mo yung remote. Nahulog. Lina, pakilinis mo yung natapong kape sa sahig. Ang huling utos ang pinakamasakit. Sinasadya ni Teresita na aksidenteng matabig ang tasa ng kape habang dumadaan si Aling Lina. Ayan, tingnan mo. Ang lamba kasi. Sigaw ni Teresita, pinalalabas na kasalanan pa ng matanda. Si Aling Lina, sa kagustuhang huwag nang magdulot pa ng gulo, ay kumuha agad ng basahan at nagsimulang magpunas, humihingi pa ng tawad. Pinanood ni Ilara ang lahat ng iyon mula sa kusina, at ang puso niya ay parang pinipiga. Ang kanyang ina, ang inang Nad, aruga at nagpalaki sa kanya, nang may dignidad ay niyayo'y parang isang katulong na pinapahiya. Pagsapit ng gabi, pagod na ang diwa ni Ilara. Pagkatapos magligpit ng hapunan, nagpaalam siyang magpapahanin muna sa maliit na balkonahe sa likod. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal na siya sa loob ng bahay na yon. Ngunit pagbukas niya ng salaming pinto, natigilan siya. Nandoon na ang kanyang ina, nakaupo sa isang lumang silyang plastik, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa madilim na kalangitan. Tahimik, hindi gumagalaw. Akmang babatiin na sana siya ni Ilara nang mapansin niya ito. Ang bahagyang pag-alog ng mga balikat ni Aling Lina. Isang pamilyar na pag-alog. Ang pag-alog ng isang taong tahimik na umiiyak, pinipigilan ng bawat hikbi upang walang sinumang makarinig. Napatakit si Ilara sa sariling bibig para pigilan ang sarili niyang mapaiyak. Ang kanyang ina, ang matatag niyang ina, ay umiiyak ng isa sa dilim. Dahil sa kanya. Dahil sa pamilyang pinili niya. Isang matinding galit, mas mainit at mas mapanila kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang biglang alab sa loob ng kanyang dibdib. Ang galit ay isang binihi. Ang binhing itinanim sa puso ni Ilara, kagabi habang pinapanood niyang umiyak ang kanyang ina, ay diniligan ng kanyang mga luhang hindi pumatak.
Kinaumagahan, linggo, naramdaman niyang nagsimula na itong umusbong. Hindi na ito isang simpleng sama ng loob. Isa na itong ugat na matigas, gumagapang, at naghahanap ng sisilain. Ang almusal ay dinaan sa isang nakabibinging katahimikan. Si Elara ay kumikilos na parang isang makina, nagsandok ng kanin, nagsalin ng kape, naghain ng pagkain. Lahat ay ginawa niya ng walang emosyon. Hindi siya ngumingiti. Hindi siya nagsasarita maliban kung kinakailangan. Napansin ito ng pamilya ni Marco, pero ipinagsawalang, bahala lang nila. Para sa kanila, si Elara ay nagtatangpo lang, isang bata na inagawan ng candy. Hindi nila alam na ang babaeng nagsisilbi sa kanila ay hindi na ang babaeng kilala nila. Si Aling Lina naman ay halatang nailang. Pilit siyang mumingiti kay Elara. Pero ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang pumulong sa paghahanda. Pero sa bawat kilos niya ay may takot na baka may mabasag siya ulit o may masabing mali. Ang tensyon sa hapagkainan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Pagsapit ng tanghalian, mas bumigat ang pairamdam. Nagluto si Elara ng adobo. Ang amoy nito ay dapat sana'y nagbibigay saya, pero sa araw na yon, parang nakikisama ito sa bigat ng atmosfera. Nagsimula na silang kumain, tahimik. Tanging niyang tunog lang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ang maririnig. Elara, pakiabot mo nga sa akin yung mangkok ng adobo, utos ni Teresita na parabang walang nangyari kahapon. Tumayo si Elara para kunin ito, pero naunahan siya ni Aling Lina. Ako na, anak, sabi ni Aling Lina sa isang mahinang boses. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang ipakita na hindi siya pabigat. Dahan niyang inabot ang puting mangkok na porselana, isang lumang mangkok na may disenyo ng maliliit na asul na bulaklak sa gilid, ang paboritong mangkok ni Elara. Habang iniabot niya ito kay Teresita, bahagyang naninig ang kanyang kamay, marahil dahil sa kaba o marahil dahil sa arthritis na minsan ay sumusumpong. Dumulas ang basang ilalim ng mangkok sa kanyang mga daliri. Sinubukan niya itong habulin, pero huli na ang lahat. Isang malakas na blag. Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Lahat ay natigilan. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng adobong baboy, naliligo sa maitim na sabaw kasama ng mga puti at asul na piraso ng basag na mangkok. Napatayo si Aling Lina. Ang mukha ay namutla. Pasensya na, ha? Hindi ko sinasadya. Bago pa man makapagsalita si Elara, bago pa man niya masabing, okay lang po, Nay, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang lahat. Ano ba yan? Ano ba yan? Si Marco. Nakatayo ito, ang mukha ay namumula sa galit. Nakaturo ang daliri niya, hindi sa nabasag na mangkok, kundi sa biyenan niyang nakahiyuko sa takot. Isa pa ito, kahapon sinigang, ngayon naman mangkok, ang tandan na, ang tanga pa, ang mga salitang tanga ay parang mga latigong humampas sa hangin at tumapag ng diretsyo sa mukha ni Aling Lina. Nakita ni Elara kung paano naninig ang kanyang ina, kung paano ito lalong napayuko na parang isang kriminal na nahatulan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Elara ang isang munting ngisi sa mga labi ni Teresita, isang ngisi ng tagumpay. Pero hindi na umiyak si Elara. Wala nang luhang lumabas. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang naglaho.
Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng basag na mangkok sa sahig, ang pamilyar na asul ng mga bulaklak. Hindi yun, isang ordinaryong mangkok. Yun ang huling piraso ng dinner set na manong ginawa ng kanyang yumaong ama. Isang magain na magpapalayok bago ito mamatay. Regalo niya. Iyon sa kanyang ina noong kanilang silver wedding anniversary. Ang bawat piraso ay may kwento. Ang bawat piraso ay alaala. Iyon ang huling bagay sa mundo na may bakas ng mga kamay ng kanyang ama. Ang pagsigaw ni Marco sa kanyang ina ay isang bagay. Pero ang pagbasag sa alaala ng kanyang ama at ang pagtawag sa kanyang ina na tanga dahil dito, iyon ay ibang usapa. Isang bagay sa loob ni Elara. Ang huling hibla ng pagpapasensya. Ang huling hibla ng pagmamahal para kay Marco. Ang huling hibla ng babaeng sunuran, ay bigla na lang naputo. At sa pagkaputo nito, isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. Dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa higpatungo sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Elara ay wala ng emosyon, malamig, walang buhay. Isang dingin na hindi pa kailanman nakita ni Marco sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina, dahan. Ara na po sa kwarto, Nay, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, nakakagulat na kalmado. Walang bakas ng galit, walang bakas ng lungkot. Para itong isang patag na line niya sa isang heart monitor. Hinila niya ang kanyang inapalayo sa eksena. Palayo sa kahihiyan. Iniwan nila si Marco na nakatayo, si Teresita na nakangisi, at ang basag na alaala sa sahig. Pagpasok sa maliit na silid, pinaupo niya ang nanginginig pa ring ina sa gilid ng kama. Si Aling Lina ay humihikbi na. Anak, pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya yung mangkok. Hinawakan ni Elara ang mga kamay ng ina. Malamig ang mga ito. Nay, hindi niyo po kasalanan. Pero yung asawa mo, galit na galit. Tumingin si Elara sa mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi lang ang sakit ng kasalukuyan, kundi ang lahat ng sakripisyo nito sa nakaraan. Ang mga gabing walang tulog noong may sakit siya. Ang pagtitinda nito ng kakanin para lang maipambaon niya sa eskwela. Ang walang sawang pagmamahal na ibinigay nito nang walang hinihintay na kapalit. At ang kapalit na naibigay niya, isang buhay kung saan ang kanyang ina ay tinatawag na tanga sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Isang matigas na bagay ang biglang nabuo sa dibdib ni Elara. Hindi na ito galit. Mas malalim pa ito. Ito ay desisyon. Magpahinga na po muna kayo. Nay, sabi niya sa isang boses na matatag na. Huwag na po kayong lumabas. Ako na po ang bahala sa lahat. Pinahiga niya ang ina at kinumutan. Inintay niyang pumikit ang mga mata nito. Kahit alam niyang gising pa rin ang diwa nito sa sama ng loob. Dahan siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto ng walang ingay. Hindi siya bumalik sa kusina. Hindi niya nilinis ang mga basag na piraso sa sahig. Tumiretso siya sa sarili, nilang silid ni Marco. Pagpasok niya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Bawat kilos niya ay may bigat, may katiyakan. Pinuksan niya ang kanyang contacts. Ang mga daliri niya ay scroll pababa. Nilalambasan ang mga pangalan ng kaibigan at kamag, anak. Huminto ito sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinitingnan.
Isang pangalan na inilagay niya diyan para sa kung sakali lang. Hindi niya inakala na ang kung sakali lang ay darating na ngayon. Attorney Reyes, Canrilao. Tinitigan niya ang pangalan. Uminga siya ng malalim, hindi para kumalma, kundi para ipon ng hangin na itutulak palabas kasama ng lahat ng sakit. Pagkatapos pinindot niya ang call button. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Bukas. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Pero sa sandaling iyon, habang rin ang telepono sa kabilang linya, itang bagay ang sigurado. Ang babaeng nagtimpi sa loob ng 10 taon ay namatay na kasama ng pagbasag ng mangkok na gawa ng kanyang ama. Ang babaeng sumasagot sa tawag na ito ngayon ay iba na. Kinabukasan, may isang bagong batas sa loob ng pamamahay, ang batas ng katahimikan. Hindi ito ipinahayag, hindi ito isinulat, pero ramdam na ramdam nito ng lahat. At ang isang tagapagpatupad nito ay si Elara. Gumising siya bago pa man tumilaw kang manok. Nagluto ng almusal, nagtimpla ng kape, inihanda ang baon ni Marco. Lahat ng ito ay ginawa niya sa isang paraan na halos wala kang maririnig. Ang bawat galaw ay tiyak, bawat kilos ay may layunin. Walang kansing ng sandok na aksidenteng tumama sa kawali. Walang ingay. Nang magsiupo na sila sa hapagkainan, doon nila naramdaman ang bigat ng pagbabago. Dati, kahit papaano ay may mumuting tanong si Elara tulad na, masarap ba? O gusto mo pa ng kanin? Ngayon, wala. Nakaupo siya sa kanyang puwesto, kumakain ng dahan, ang tingin ay nakatuon lang sa sariling plato. Mukhang masarap ang sinangag. Pambabasag ni Marco, sa katahimikan, sumusubok na pag-aani ng paligid. Hindi sumagot si Elara. Sinubukan naman ni Teresita. Elara, mamalangkay ka mamaya. Naubos na yung sibuyas. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Elara. Hindi man lang inaangat ang tingin. Ang katahimikang yun ay mas nakakabini kaysa sa pinaamalakas na silawan. Nasanay sila sa isang Elara na nagtitiis, na umiiyak, na nagmamakaawa. Hindi sila sanay sa isang Elara na parang iskatwa, malamig, at hindi matinag. Para sa kanila, ito ay isang matinding pagtatampo. Hindi nila alam, ito ay isang deklarasyon ng giyera na isinasagawa sa pinaatahimik na paan. Pagkaalis ni Marco, papuntang opisina, naligo at nagbihis si Elara. Ngunit sa halip na ang karaniwan niyang duster at tsinelas, isinuot niya ang isang lumang bestida na pamasok at sapatos na may takong. Saan ang punta mo? Bakit ganyan ang suot mo? Usi sa agad ni Teresita. Sa palengke po. Pagkatapos, may dadaanan lang akong kaibigan. Sagot ni Elara sa parehong tonong, walang emosyon. Dala ang kanyang shoulder bag. Lumabas siya ng bahay, ngunit hindi siya sa palengke, dumiretso. Sumakay siya ng jeep papunta sa isang coffee shop, sa kabilang bayan, isang lugar na alam niyang hindi siya makikita ng sinumang kakilala. Pagpasok sa loob, hinanap niya ang isang lalaking nakabarong sa isang mesa sa sulok. Attorney Reyes. Anong niya? Tumayo ang abogado, isang lalaking nasa mid-40s na may seryosong mukha, pero maamong mga mata. Ang Elara, please have a seat. Umupo si Elara. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang malaking brown envelope at maingat na inilapag sa mesa. Attorney, narito na po lahat ng sinabi ninyo sa telepono. Pinuksan ni Attorney Reyes ang envelope. Nandoon ang kanilang marriage certificate
At, ang pinakaimportante sa lahat, ang original na kopya ng titulo ng lupa at bahay. Maingat itong sinuri ng abogado. Tiningnan niya ang pangalan. Tiningnan niya ang petsa, paulit-ulit. Pagkatapos ng ilang minuto, itinaas niya ang kanyang tingin kay Ilara. Ma, ang Ilara, malinaw pa sa sikat ng araw. Panimula niya. Ang titulong ito ay nakapangalan sa inyo, kay Ilara Cruz. Nakuha ninyo ito bilang manamula sa inyong mga magulang bago pa man kayo ikasal ni San Marco. Tumango si Ilara. Sa mata ng batas, ito ay tinatawag na paraphernal property. Ibig sabihin, ito ay eksklusibong pag-aari ninyo. Hindi ito kasama sa inyong conjugal property ng asawa ninyo. Nakinig lang si Ilara. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. May karapatan po ba akong gawin ang gusto ko dito? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon sa araw na yon. You have the right. Ma'am, matatag na sagot ng abogado. Mayroon kayong ganap na karapatan na ibenta ang property na ito kahit walang pahintulot ng inyong asawa. Ang pamilya niya ay nakatira lamang dyan dahil sa inyong tolerance o pagpayag. Kapag binawi ninyo ang pagpayag na yon, obligasyon nilang umalis. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Ilara. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng pambabaliwala, ang lahat ng luhang pumatak, biglang nagkaroon ng bigat ng kapangyarihan. Salamat po, attorney. Yun lang po ang kailangan kong malaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi mo na umuwi si Ilara. Lakad siya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Hindi na siya anino. Siya ang may-ari. Uminto siya sa isang bench, sa isang parke. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang numero naman ng isang sikat na real estate company ang kanyang hinanap sa internet. Uning niya siya ng malalim at pagkatapos ay tumawag. Good morning, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malinaw at professional. My name is Ilara Cruz. I would like to list my property for sale. House and lot. Yes. It's cleared yet. Pagsapit ng gabi, naabutan ni Marco si Ilara na nanonood ng TV sa sala. Kalmado, na parabang isang ordinaryong araw lang ang nagdaan. Ang nilinis at buong bahay ay nagpapahiwatig na tapos na ang lahat ng kanyang gawain. Pagod na si Marco sa katahimikan. Gusto na niyang bumalik sa dati ang lahat. Umupo siya sa tabi ni Ilara. Sinubukan niyang maging malambing. Hey, kapagod sa opisina, hindi umimik si Ilara. Love, sabi niya, inaabot ang kamay nito. Galit ka pa ba? Sorry na. Nabigla lang talaga ako. Kahapon. Alam mo naman, mainit ang ulo galing sa trabaho. Hindi pa rin. Gumalaw si Ilara. Ano ba? Ilara, para yun lang. Sorry, na nga ako, di ba? Medyo naiinit na sabi ni Marco. Kalimutan na natin yun. Isang mangkok lang naman yun. Isang mangkok lang. Tuon, dahang lumingon si Ilara sa kanya. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umawot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Marco ng diretsyo. O nga, sagot niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may talin. Isang mangkok lang. Kinabukasan, may bisitang dumating.
Sino yan, Ilara? Tanong ni Teresita mula sa kanyang trono sa sala. Ang mga mata ay naniningkit habang pinapanood niya si Ilara na buksan ang pinto. Isang dati ko pong katrabaho, Mama. Tumaan lang po, sagot ni Ilara. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Pero may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi pa nakikita ni Teresita dati. Pumasok ang isang lalaking nasa 3 zeros, may dalang leather briefcase at nakangiti ng professional. Good morning po. Bati nito sa lahat. Si Sir Alex po. Pagpapakilala ni Ilara. Arkitekto siya. Nagpapatulong lang po ako sa kanya para sa isang maliit na proyekto. Alex, si Mama Teresita, biyanan ko. Nice to meet you po. Man, sabi ng lalaki. Hindi pa rin kumbinsido si Teresita. Sinuri niya ang bisita mula ulo hanggang paa. Masyadong formal ang suot para sa isang simpleng pagdaan lang. Proyekto? Anong proyekto? Usisa niya. Para po sa isang maliit na negosyo na naiisip ko, Mama. Simpleng sagot ni Ilara. Alex, maupo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Habang nagtitimpla ng kape si Ilara sa kusina, sinimula ni Alex ang kanyang trabaho. Inilabas niya ang isang may suling tape at isang maliit na notepad. Nagsimula siyang sukatin ng haba at lapad ng sala. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Diane na kadarating lang. Sinusukat daw ang bahay para sa proyekto ni Ilara. Sarkasikong sagot ni Teresita. Ang mga mata ay hindi inaalis sa bawat galaw ng lalaki. Nagpatuloy si Alex sa kanyang gawain. Sinukat niya ang kusina. Sinilip niya ang mga kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng pader, ng sahig, ng kisan. Si Teresita ay parang isang agila na sumusunod sa bawat hakbang ng lalaki. Bawat metro na sinusukat, bawat litratong kinukunan ay parang isang dagdag na piraso sa isang palaisipan na hindi niya maintindihan at iyon ang lalong nagpapainis sa kanya. Bakit kailangan sukatin at kunan ng litrato ang buong bahay para sa isang maliit na negosyo? Pulong niya kay Diane. Si Ilara naman ay nanatiling kalmado. Siya ang nagsilbing tour guide. Sinasagot ang mga tanong ni Alex tungkol sa pundasyon at mga tubo ng tubig na may ngiti sa labi. Ang kanyang kahinahunan ay isang direktang insulto sa aalam na pagdududa sa dibdib ni Teresita. Matapos ang halos isang oras, nagpaalam na si Alex. Salamat ulit, Ilara. Tatawagan na lang kita para sa mga detalye, sabi nito. Sige, inat ka, sagot ni Ilara at hinatid niya ito sa pinto. Pagkasara ng pinto, hinarap agad siya ni Teresita. Anong kalokohan yon, Ilara? Huwag mo akong guming tanga. Sino yon? Sinabi ko na po, Mama. Kaibigan ko po. Kaibigan na sinusukat ang bawat sulok ng pamamahay ng anak ko. May binabalak ka, ano? Hindi sumagot si Ilara. Mumiti lang siya ng bahagya. Maghahanda na po ako ng tanghalian. At tinalikuran na niya ang kanyang biyenan. Iniwan itong nagningit-nit sa garit at pagkarito. Para kay Teresita, ang ngiting iyon ay isang hamon, isang deklarasyon na may isang bagay na hindi niya alam at iyon ay hindi niya matatanggap. Kinahapunan, nagpaalam si Ila na lalabas sandali. Pibili lang po ako ng gamot para sa ubo ni nanay. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Teresita.
Sa sandaling umalis si Ilara, kumilo si Teresita na parang isang espya. Yan. Pantayan mo yung matanda sa kwarto niya. Siguraduhin mong hindi lalabas. Utos niya sa anak. Tumiretso si Teresita sa master's bedroom, ang silid ni na Marco at Ilara. Ang puso niya ay kumakabog sa halong kaba at determinasyon. May tinatago ka, Ilara, at hahanapin ko yon. Pinuksan niya ang aparado ni Ilara. Hinalungkat niya ang mga damit. Tiningnan niya ang ilalim ng mga sapatos. Wala. Pinuksan niya ang mga drawer ng bedside table. Wala pa rin. Halos susuko na siya nang mapansin niya ang isang lumang kahon ng sapatos sa pinakaitaas na bahagi ng aparador. Inamit niya ang isang upuan para maabot ito. Puno ito ng alikabok. Nang buksan niya ito, ang laman ay mga lumang litrato at sulat. Akmang ibabalik na niya nang may makapasyang isang malaki at matigas na bagay sa ilalim, isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ito. May bigat ito. May selyo ng isang lauosas sa sulok. Lalo siyang kinabahan. Pinuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga dokumentong nakita na niya dati, ang marriage certificate. Ngunit sa ilalim nito, may isang makapal na papel na nakatiklap, ang titulo. Dahan niya itong binuklat. Nakita niya ang technical description ng lupa. Nakita niya ang sukat. Nakita niya ang address. Lahat ay pamilyar. At pagkatapos, nakita niya ang pangalan. Ang mga mata niya ay nalaki. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Pinasa niya ito. Pinasa niya ulit. At binasa niya sa pangatlong pagkakataon. Umaasang nagkamali lang siya ng basa, pero hindi. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa makinilya, pangalan ng may Ari Ilara Cruz. Cruz. Ang apelyido nito noong dalaga. Hindi de Rosatio. Ang buong mundo ni Teresita ay biglang gumuho. Ang bahay na ipinagmamalaki niya sa lahat, bilang bahay ng anak ko. Ang lugar kung saan siya ang reyna. Ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Nakatira lang pala sila sa pamamahay ng babaeng kinamumuhian niya. Naramdaman niyang nanlanig ang kanyang buong katawan. Ang papel sa kamay niya ay parang aapoy. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa baba, ang boses ni Marco at Ilara. Tumating na sila. Hindi na isip si Teresita. Dala ng galit na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Sa pagkapahiya ba ako sa takot, lumabas siya ng kwarto, dala ang titulo na parang isang sandata. Marco, sigaw niya habang bumababa ng hagdan. Naabutan niya sina Marco at Ilara sa paanan ng hagdanan. Kakarating lang. Si Marco ay may dalang supot ng gamot. Ma, ano ang problema? Aalalang tanong ni Marco. Huminto si Teresita sa harap nilang dalawa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas, baba. Inihagis niya ang titulo sa dibdib ni Marco. Ano to? Nalaglag ang mga papel sa sahig. Nagulat si Marco sa biglaang pagsabog ng ina. Imuko siya para puludin ang mga ito. Una niyang nakita ang marriage certificate. Pagkatapos, kinuha niya ang titulo. Pinuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay gumalaw. Binabasa ang mga nakasulat. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa
aalala, naging pagkalito, hanggang sa sukbulang pagkabigla. Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi sa kanyang ina, kundi sa kanyang asawa. Si Ilara, na nakatayo lang doon, kalmado, walang bakas ng gulat, na para bang matagal na niyang hinihintay ang eksenang ito. Ilara, sabi ni Marco, ang boses niya ay halos hindi marinig. Puno lang pagtataka. Ano, to? Ang titulo ng lupa ay parang isang mabigat na bato sa mga kamay ni Marco. Ang mga letra na bumubuo sa pangalan ni Ilara Cruz ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang utak, lumilika ng isang kaguluhan na hindi niya maintindihan. Ilara Cruz. Hindi Ilara del Rosario. Ulit na naglaro sa isip niya ang mga alaala. Noong bago sila ikasal, sinabi sa kanya ng mga magulang ni Ilara na mayroon silang iiwanang munting pamana para sa kanya, para raw may masimulan ito, isang bahay at lupa sa Maynila. Ang buong akala niya, iyon ay isang regalo para sa kanilang dalawa, para sa bubuuin nilang pamilya. Naalala niya ang pagmamalaki niya noong sinabi niya sa kanyang mga magulang, may sarili na kaming bahay, ma. Hindi na natin kailangan mangupahan. Naalala niya ang kasiyahan sa mukha ni Teresita, ang paglipat nila, ang pag-ayos. Sa lahat ng pagkakataong yon, hindi niya kailanman inisip na busisiin pa ang mga papeles. Para sa kanya, ang bahay na yon ay simbolo ng kanyang pagiging padre de pamilya. Bahay ko. Ilang beses niyang sinabi ang mga salitang yon sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Sa bahay ko na lang tayo inuman. Tayo sa bahay ko sa Sabado. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, at ang katotohanan yon ay isang matinding sampal sa kanyang pagkalalaki. Ilara, ano to? Ulit niya. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may kasama ng diin, isang diin na naghahanap ng sagot, hindi humihingi ng sagot. Tumingin lang si Ilara sa kanya, ang mukha ay kalmado pa rin. Titulo yan, Marco. Titulo ng bahay na to. Alam ko. Ang tinatanong ko, bakit pangalan mo ang nakalagay dito? Pangalan mo noong dalaga ka pa. Dahil sa akin to. Simpleng sagot ni Ilara. Ipinamana to sa akin ni na mama at papa, bago pa tayo ikasal. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Marco. Sa likuran niya, naririnig niya ang pagsinghap ni Teresita. Sinungaling! Nililang niyo kami, pero si Marco ay nakatingin lang kay Ilara. 10 taon, Ilara. 10 taon, tayong kasal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan ko pa bang sabihin? Sagot ni Ilara, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pait sa kanyang boses. Hindi ba't mas masarap sa pandinig mo na sabihin bahay ko ito? Na ikaw ang parade ng lahat. Pinagbigyan lang kita, Marco. Pinagbigyan ko lang ang ego mo, pagkapahiya. Iyon ang naramdaman ni Marco, isang matinding pagkapahiya sa harap ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi, sinubukan niyang ayusin ang lahat sa paraang alam niya. Pumasok siya sa kanilang silid. Naabutan niya si Ilara na aayos ng mga damit sa aparador. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Love, sorry na. Malambing niyang sabi. Ito ang kanyang sandata, ang lambing na alam niyang laging nagpapalambot sa puso ni Ilara. Usap tayo ng maayos. Alam kong nasaktan kita. Nasaktan ko ang nanay mo, hindi ko sinasadya. Pagod lang talaga ko.
Hindi gumalaw si Ilara. Kalimutan na natin yon. Pamilya tayo, di ba? Sa atin itong bahay. Kung anong sayo, sa akin din. Ganoon naman yon. Dahang inalis ni Ilara ang mga braso ni Marco na nakayakap sa kanya. Umarap siya dito. Ang mga mata niya ay walang kakurap-kurap. Hindi, Marco, mali ka. Ang sa akin ay sa akin. Ang sayo ay sayo. At sa 10 taon, wala kang ipinunda sa bahay na to kundi sama ng loob. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Marco. Ang bahay na ito, ibinibenta ko na. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa loob ng silid. Natawa si Marco. Isang tawang pilit at walang saya. Nagbibiro ka ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Ilara. Hindi nakakatuwa. Mukha ba akong nagbibiro? Tuon, nawala ang lahat ng lambing sa sistema ni Marco. Pinalitan ito ng gayit, ang galit na laging sumasalba sa nasusugatan niyang ego. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw niya. Asawa mo ako. May karapatan ako dito. Wala, matigas na sagot ni Ilara. Nakausap ko na ang abogado ko. Wala kang anuwang karapatan sa property na to. Sinusuway mo na ako, Ilara. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Pinapakain kita, binibihisan. Ito ang igaganti mo. Pinapakain ng mga mumo na naiwan sa plato ninyo. Inibihisan ng mga duster na halos 10 taon ko nang suot. Tumawa si Ilara, isang tawang puno ng sakit. Marco, gumising ka. Hindi ako ang nakikinabang sa'yo. Kayo ng pamilya mo ang nakikinabang sa akin. Hindi na nakasagot si Marco. Ang bawat salita ni Ilara ay isang katotohanang sumasampal sa kanya. Kinabukasan, ang digmaan ay lumabas na ng hayagan. Paggising ni Marco, bumungad sa kanya ang isang malaking streamer na nakasabit sa gitnang kanilang bahay. Ang mga letra ay malalaki at kulay pula para makita ng lahat ng kapitbahay, ang lahat ng dumadaan. For Salirosh contact number, Nuero. Nakatayo siya sa may bintana, nakatingin sa labas, at nararamdaman niya ang mga tingin ng mga kapitbahay, ang mga bulungan, ang chismis. Ang lalaking ipinagmamalaki ang bahay ko ay ngayoy parang isang magnanakaw na palalayasin. Ang pagkapahiya niya ay kumpleto na. Biglang ring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, Mama Teresita Calling. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Humina siya ng malalim, bago sagutin ang tawag. Hello, may isang malakas na sigaw ang sumalubong sa kanya. Halos mabasag ang eardrum niya. Marco, nakita mo na ba ang ginawa ng demonyo mong asawa? Nakakahiya. Ano lang sasabihin ng mga kumare ko? Marco, kailangan mong gumawa ng isang bagay. Pinapalayas na talaga tayo ng babaeng yan. Napatitig lang si Marco sa streamer sa labas, hawak ang telepono. Ang sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang malamig na tingin ni Ilara na nasa isip niya, ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay, lahat ay umiikot. Pakiramdam niya ang mga pagar ng bahay na akala niya'y sa kanya ay unti siyang ginigipit. Ang gabi ay bumagsak na parang isang malagkit na kumot ng kadiliman. Pag uwi ni Ilara mula sa paghatid sa kanyang ina sa sakayan ng bus pauwi sa probinsya, naabutan niya ang isang eksena na tila matagal nang inihanda para sa kanya. Nakaupo si Teresita sa gitnang sofa, parang isang reyna sa kanyang korte. Sa tabi niya ay si Diane, ang mukha ay puno ng aalipos ka.
At si Marco, nakatayo, malapit sa bintana. Pabalik-balik sa paglakad na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Hinihintay nila siya. Pagpasok ni Elara sa pinto, lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Walang bumati. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tunog ng teleserye sa telebisyon na agad pinatay ni Teresita gamit ang remote control. Umupo ka, Elara, utos ni Teresita. Ang boses ay malangig at may awtoridad. Usap tayo. Hindi kumibo si Elara. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang bag ay mahigpit na hawak. Alam na niya kung saan patungo ito. Ano ba itong ginagawa mo? Panimula ni Teresita, hindi na makapaghintay. Pagkatapos ka naming pakainin at patirahin sa bahay na to ng 10 taon, ito ang igagandi mo sa amin. Ibebenta mo ang bahay at ipapalayas kami na parang mga aso? Utang na loob. Tanong ni Elara, ang boses ay pagod na. Hindi niyo po ito bahay. Walang hiya ka. Sigaw ni Dayan. Ang kapal ng mukha mo, nakatira ka sa bahay ng kuya ko tapos ganyan ka kung umasta. Hindi na pinansin ni Elara si Dayan. Ang tingin niya ay nakatuon kay Marco. Marco, narinig mo yan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa kanila ang totoo. Lumapit si Marco sa kanya, ang mukha niya ay puno ng pagkalito at desperasyon. Elara, love, pakiusap. Itigil mo na to. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Usapan natin to ng maayos. Pamilya tayo. Pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Elara. Kailan mo ako tinuring na pamilya? Marco. Noong hinayaan mong ipahiya ng nanay mo ang nanay ko, o noong tinawag mo siyang tanga sa harap ko. Natigilan si Marco. Dito na muling sumobas si Teresita. Tumatayo na. Ang mukha ay puno ng galit na may halong panunumbat. Huwag mong isumbat sa amin yan. Kung tutuusin, dapat ka pang magpasalamat sa amin. Sigaw niya. Alam mo ba, Elara, kung gaano kahirap para sa amin na tanggapin ng tulong mula sa pamilya mo noon, ha? Noong mga panahong lumok kami, ang mga magulang mo ang nagmagandang loob. Pero alam mo kung ano ang pakiramdam. Pakiramdam namin ay binili ninyo kami. Ang bawat pulong ay may kasamang pagmamaliit. Ang mga salitang iyon ay bago sa pandinig ni Elara. Ang kabutihan ng kanyang mga magulang ay binigyan ng ganitong kabaluktot na kahulugan. At ang bahay na to, patuloy ni Teresita, dinuduro siya. Akala ninyo ba hindi namin alam? Ipinamana yan sa iyo para siguraduhin habang buhay kaming may utang na loob sa inyo, para may hawak kayo sa lieg ng anak ko. Dito na hindi nakapagpigil si Elara. Hindi yan totoo. Tumulong ang mga magulang ko dahil mabuti silang tao. Ibinigay nila sa akin ang bahay na to dahil mahal nila ako. Mahal. Sarkastikong tanong ni Marco, na sa wakas ay nagsalita muli. Ang boses ay puno ng sakit at galit. Kung mahal ka talaga ng tatay mo, bakit kanya hinaya ang magpakasal sa isang lalaking galing sa pamilyang bangkarote? Elara? Parang isang punyal na itinarak sa puso ni Elara. Ang tanong na yon, ang tatay mo. Palagi niyang sinasabi sa akin noon, alagaan mo ang anak ko, Marco. Mahalin mo siya. Pero siguro, mali pala siya ng pinagkatiwalaan. Patuloy ni Marco, ang bawat salita ay nagiging masakit. Siguro kung nakinig lang ako sa sarili ko at hindi sa payo ng isang matandang magpapalayok, hindi tayo aabot sa ganito. Isang matandang magpapalayok. Iyon na iyon. Ang huling salita, ang insulto sa kanyang ama.
ang pagyurak sa alaala ng lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal ng buo. Sa sandaling iyon, lahat ng emosyon sa loob ni Elara, ang galit, ang sakit, ang asa na kahit katiting ay may pagmamahal pang natitira si Marco para sa kanya, ay biglang nagaho. Nawala. Lahat ay nawala. Ang pumalit ay isang malamig, nakakakilabot na kawalan. Napatingin siya kay Marco. Hindi na niya ito nakikita bilang asawa niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang kaaway. Hindi na siya sumagot. Hindi na siya nakipagtalo. Dahan, lumakad siya papunta sa coffee table. Mainat niyang ibinaba ang kanyang bag. Pinuksan niya ito at may kinunga mula sa loob. Isang nakatuping puting papel. Lumakad siya pabalik sa gitna ng sala. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Maingat niyang inilapag ang papel sa ibabaw ng lamisita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kalmado, na walang bahid ng anumang emosyon. Mayroon kayong 3 araw. Ito ang legal na notice of relocation. Ang katahimikan na pumalit sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Teresita, si Diane, at lalo na si Marco ay nakatitig lang sa papel na yon na parabang isa itong hatol ng kamatayan. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang panaginip o, mas tamang sabihin, isang bangungot. Hindi na uusap ang mga tao sa loob ng bahay. Ang bawat isa ay kumikilos na parang anino ng isa't isa. Hinihintay ang hindi maiiwasang katapusan. At ngayon, dumating na ang araw na yon. Isang malaking lipat, bahay truck, ang nakaparada sa labas ng gari. Ngunit hindi ito para sa pamilya del Rosario. Para ito kay Elara. Sa sala, nakatambak ang mga gamit ni Teresita. Ang malaking ang sofa, ang mga palamuti sa dingding, lahat ay naroon pa rin, na parabang umaasa sila na sa huling sandali, may magbabago, natitigil ang lahat ng ito. Si Elara naman, kasama ang kanyang ina na si Aling Lina na bumalik para samahan siya, ay may iilang maleta at kahon lang na inilalabas, ang kanyang mga damit, ang mga libro niya, at isang maliit na baul na naglalaman ng mga natitirang alaala ng kanyang ama. Habang nagbubuhat, ang mga kardador, lumabas si Teresita at Diane sa kanilang mga kwarto. Ang kanilang mga mata ay namumugto, puno ng galit at hindi makapaniwalang pagtingin. Aalis ka na talaga? Tanong ni Diane. Ang boses ay naninginig. Iiwan mo kami. Iiwan mo si kuya. Hindi sumagot si Elara. Nagpatuloy lang siya sa pagbibigay ng instruksyon sa mga kargador. Biglang lumapit si Marco. Mula nang ibigay ni Elara ang notice, ito ang unang pagkakataon na susubukan nitong kausapin siya ng masinsinan. Hinawakan niya ang braso ni Elara. Elara, pakikusap, sabi niya. Ang boses ay basad. Huwag mong gawin to. Saan kami pupunta? Dahang inalis ni Elara ang kamay ni Marco sa kanyang braso. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Hindi ko na problema yan, Marco. Problema mo to. Asawa mo ako. Talaga ba? Tanong ni Elara. Kailan mo ako tirato na parang asawa? Kailan mo ako ipinagtanggol? Kailan mo ako inuna? Hindi nakasagot si Marco. Bigla, sa gitna ng lahat, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Lumuhod si Marco sa harap ni Elara, sa harap ng kanyang ina,
ng kanyang kapatid, ng mga kargador, at ng mga usiserong kapitbahay na sumisilip sa gate. Ilara, please, pagmamakaawa niya, at nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Aanminin ko, nagkamali ako. Huwag mo lang kaming iwan. Huwag mo lang sirain ang pamilya natin. Mahal na mahal kita. Niyakap niya ang mga binti ni Ilara. Ang eksena ay madrama. Ang isang lalaking umiiyak at lumuluhod ay kayang palambutin ang puso ng kahit sinong babae. Pero hindi kay Ilara. Hindi na ngayon. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang asawa niya. Ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngunit ang nakikita niya ay hindi pagsisisi. Ang nakikita niya ay takot. Huminga siya ng malalim. At, sa huling pagkakataon, nagsalita siya, hindi na bilang isang asawang nagtitiis, kundi bilang isang babaeng mala. Tumayo ka. Marco, sabi niya. Ang boses ay hindi galit kundi pagod na. Nakakahiya. Hindi dahil sa akin, kundi para sa sarili mo. Dahang tumayo si Marco. Ang mukha ay basa ng luha. Mahal mo ako? Tanong ni Ilara. Talaga ba? O mahal mo lang ang buhay na ibinibigay ko sa'yo? Mahal mo ang pagkakaroon ng bahay na hindi mo pinaghirapan. Mahal mo ang pagkakaroon ng asawang nagsisilbi sa inyo na parang katulong. Mahal mo ang kaginhawaan, Marco. Hindi ako. Hindi totoo yan. Totoo. Putol ni Ilara sa kanya. Umiiyak ka. Hindi dahil mawawala ako. Umiiyak ka dahil mawawala sa'yo ang lahat ng ito. Itinuro niya ang kabuuan ng bahay. Hindi mo ako pinanghihinayangan. Pinanghihinayangan mo ang bahay na to. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Marco dahil alam niyang totoo. 10 taon. Marco. 10 taon akong naghintay na makita mo ako, na maramdaman mo ako, na ipaglaban mo ako. Pero wala, kahit minsan, wala. Patuloy ni Ilara. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng salitang hindi niya nasabi noon. Ang huling insulto, ang pagyurak mo sa alaala ng tatay ko, ang lalaking buong pusong ipinagkatiwala ako sa iyo. Tuon ko naintindihan, tapos na. Wala nang natira. Tumingin siya kay Teresita at Ding. At kayo, sana mahanap ninyo ang kaligayahang hindi ninyo nahanap sa pagpapahirap sa akin. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Wala nang sasabihin pa. Lahat ay nasabi na. Inawakan niya ang kamay ng kanyang ina na tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong pagmamalaki. Tara na po, Nay, sabi ni Ilara. Magkasama silang naglakad palabas ng pinto. Palabas ng gari. Palayo sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 10 taon. Hindi siya lumingon. Kahit isang beses, hindi siya lumingon. Narinig niya ang pagsigaw ni Marco sa pangalan niya. Narinig niya ang pag-iyak. Pero para sa kanya, ang mga yon ay ininalang mula sa isang nakaraang hindi na niya babalikan. Habang pasakay sila ng taxi na naghihintay, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ilara. Isang text message galing sa real estate agent. Congratulations, Ma'am Ilara. The sale is final. Build funds have been transferred to your account. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa kanyang ina.
At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malaya na siya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng kalye sa Maynila ay pinalitan ng tahimik na huni ng mga kuliglig. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan ay pinalitan ng amoy ng bagong tinitimplang kape at ng masang lupa. Tuwing umaga sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment na may tanumin ng mga luntiang burol, sinisimula ni Elara at ng kanyang ina ang kanilang bagong buhay. Ang apartment ay hindi malaki. May 2 itong kwarto, isang maliit na kusina at isang balkonahe na sapat lang para sa 2 upuan at isang munting hardin. Para kay Elara, ito ay isang palasyo. Dahil dito, payapa siya. Tuwing umaga, sabay silang nagigising ni Aling Lina. Magtitimpla sila ng kape at uupo sa balkonahe, pagmamasta ng dahang pagliwanag ng langit. Walang sigaw. Walang utos. Tanging ang malambing na boses lang ng kanyang ina na nagtatanong, "Anak, ang gusto mong almusal?" Nagtatawanan sila habang nagluluto. Nagkukwentuhan sila habang nanonood ng tiis sa hapon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman muli ni Ila kung paano maging isang anak, hindi isang utusan. Ang mga sugat sa kanyang puso, bagamat malalim, ay kunti nang naghihilom sa ilalim ng aarugan ng kanyang ina. Isang hapon, habang naglilinis ng mga lumang gamit, nakita ni Elara ang isang kahon ng mga gamit sa pagpapalayok ng kanyang ama. Ang lumang pottery wheel, ang mga tuyong putik, ang mga gamit sa pagkukit. "May, nandito pa pala to," sabi niya. Ngumiti si Aling Lina. "Hindi ko yan itinapon. Alam kong balang araw, hahanapin mo rin yan." Manakas sa tatay mo, inilabas ni Elara ang pottery wheel. Pinunasan niya ito. Hinawakan niya ang malamig na putik. Isang ideya, isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang biglang nabuhay muli. Samantala, sa isang masikip at maingay na apartment sa isang sulok ng Caloocan, ang katahimikan ay isang luho na hindi kayang bayaran ng pamilya Del Rosario. "Marco, kailan mo babayaran yung kuryente? Puputulan na tayo bukas." Sigaw ni Teresita mula sa kusina, kung saan ang lababo ay puno ng mga hugasing hindi pa nahuhubasan. "Wala pa akong pera, Ma. Kukunin ko pa lang ang sahod ko sa Biyernes." Sigaw pabalik ni Marco mula sa sala, kung saan nakahiga siya sa isang lumang sofa. Ang init at inis ay bakas sa kanyang mukha. Ang perang nakuha nila mula sa pagbebenta ng mga gamit ay mabilis na naubos sa upa at deposito sa apartment. Ang buhay na kinasanayan nila, ang maluwag na bahay, ang aircon sa bawat kwarto, ang pagkain na laging nakahain, ay bigla na lang naglaho. Ngayon, kailangan nilang magtipid. Kailangan nilang magtrabaho. Si Diane, na dati walang ginawa kundi ang mag-cellphone at mag-shopping, ay napilitang maghanap ng trabaho sa isang call center. Gabi siyang umuuwi na pagod at iritado. Si Teresita, na dati reyna sa kanyang tahanan, ay ngayon ang tagaluto, agalaba, at tagalinis. Bawat kilos niya ay may kasamang reklamo at panunumbat. Kung hindi lang dahil sa walang hiyamong asawa, hindi tayo magkakaganito, madalas niyang isumbat kay Marco. At si Marco, ang dating hari ng tahanan, ay ngayon isang lalaking lugmok. Ang pagkawala ng kanyang bahay ay pagkawala rin ng kanyang dignidad. Sa opisina, hindi na siya makapagyabang. Sa bahay,
wala siyang kapangyarihan. Ang tanging nagagawa niya ay ang makinig sa walang katapusang awayan ng kanyang ina at kapatid. Isang gabi, habang kumakain sila ng noodles na lata, hindi na nakatiis si Teresita. Hindi na ako makatagal dito. Marco, ang baho, ang sikip. Kailangan mong kausapin si Elara. Patawarin mo siya. Ligawan mo ulit. Pawiin mo. Ma, tumigil na kayo. Pagod na ako, sabi ni Marco. Tapos na kami. Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabi, sa probinsya, sa harap ng isang maliit na commercial space na inuupahan, nakatayo si Elara. May hawak siyang sketchpad. Dahan niyang iginuguhit ang isang disenyo para sa isang sigboard, lina, pottery, mula sa puso, gawa ng kamay. Maganda ba, Nay? Anong niya kay Aling Lina? Napakaganda, anak, sagot ng kanyang ina. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Siguradong matutuwa ang tatay mo. Tumingin si Elara sa kanyang iginuhit. Isang bagong simula. Isang negosyong itinayo, hindi lang mula sa pera, kundi mula sa pagmamahal at mga alaala. Gabi na nang makauwi sila sa apartment. Habang nag-aayos, kinuha ni Elara ang kanyang cellphone. May isang mensahe mula sa isang numerong hindi sali sa kanyang contacts. Pinuksan niya ito. Ang puso niya ay bahagyang kumabog nang makilala niya ang estilo ng pag-text. Elara, si Marco to. Pwede ba tayo mag-usap? Tinitigan niya ang mensahe. Ang mga salitang dati magpapatakbo sa kanya, pabalik ay ngayon, wala nang epekto. Ang sakit ay nariyan pa, pero hindi na ito sariwa. Isa na lang itong peklat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katatag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maliit na espasyo na dati, isang blangkong pader lang ay ngayon, isang buhay na lugar. Ang lina, pottery, ay bukas na sa publiko. Ang mga estande ay puno ng mga banga, asa, gato, at iba't ibang likhang sining nagawa sa putik. Bawat isa ay may tatak ng pagmamahal at dedikasyon. Si Elara, na dati laging nakasuot ng kupasing duster, ay ngayon, madalas nakitang naka-apron na may mga mansa ng putik. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay laging may ngiti para sa mga customer na pumapasok. Naging kilala ang kanyang munting didahan sa kanilang bayan, hindi lang dahil sa ganda ng mga produkto kundi dahil sa kwento. Sa likod nito, ang kwento ng isang anak na nagpapatuloy sa ligasya ng kanyang ama. Isang hapon, habang abala si Elara sa pagtuturo sa ilang kabataan kung paano gamitin ang pottery wheel, isang pamilya na mukha ang pumasok sa tindahan. Siya si Ana, isang dati nilang kapitbahay at kaibigan ni Diane. Elara, ikaw nga, gulat na sabi ni Ana. Wow, ang ganda naman dito. Sa'yo to? Ana, kamusta na? Masayang bati ni Elara. Oo, sa akin to. Halika, pasok ka. Habang iniikot ni Ana ang paningin sa tindahan, hindi niya maiwasang magkuwento. Alam mo ba, nakita ko si Marco noong isang linggo. Grabe, iba na ang itsura niya. Payat, laging nakakunot ang noo. Narinig ko sa mga tsismis, laging nagtaaway daw sila ng nanay niya. Hirap na hirap daw sa buhay. Nakinig lang si Elara. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malungkot na pagtanggap. Iyon, ang buhay na pinili nila.
Sana maging maayos din sila, mahinang sabi ni Elara. At totoo iyon. Wala na siyang dalang galit. Pag alis ni Ana, naupo si Elara sa kanyang maliit na opisina sa likod. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mensahe ni Marco na natanggap niya 6 na buwan na ang nakalitas. Hindi niya ito binura. Nagsilbi itong isang paalala. Elara, si Marco to. Pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan niya ang mga salita. Minsan, ang mga salitang ito ang pinakahihintay niya sa buong buhay niya. Ang asa na isang araw, kakausapin siya ni Marco, hihingi ng tawad, at magbabago. Ngulit ngayon, habang binabasa niya ito, wala na itong bigat. Isa na lang itong mensahe mula sa isang estranghero, isang boses mula sa nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng katiyakan, pinindot niya ang delete button. Message deleted. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Hindi niya kailangan ng closure mula kay Marco. Ang kapayapaan na hinahanap niya ay hindi matatagpuan sa pagpapatawad o pagsumbat sa iba. Natagpuan niya ito sa loob ng kanyang sarili. Tumayo siya at bumalik sa harap ng tindahan. Umupo siya sa harap ng kanyang pottery wheel. Kumuha siya ng isang bilog ng basang putik at inilagay sa gitna. Pinaikot niya ito gamit ang kanyang paa at sa ilalim ng kanyang mga palad ang walang ugis na putik ay dahang nagkaroon ng anyo. Nagsimula siyang humubog ng isang mangkok. Habang umiikot ang gulong, ang mga alaala ay bumalik sa kanya. Ang tunog ng nabasag na porselana. Ang sigaw ni Marco. Ang mga luha ng kanyang ina. Ang sakit. Pero kasabay ng mga yon, naramdaman din niya ang iba pang mga bagay. Ang init ng yakap ng kanyang ina, ang tibay ng loob na natuklasan niya sa sarili, ang saya sa paglikha ng isang bagay na maganda mula sa simula. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kasanayan at pagmamahal. Dahan, isang perpektong mangkok ang nabuo. Makinis, matibay, walang bahid ang anumang lamat. Itinigil niya ang ikot ng gulong. Titigan niya ang kanyang obra. Sa labas, ang sinad ng papalubog na araw ay tumatagos sa salaming bintana, ang tindahan. Binabalot siya sa isang ginintuang liwanag. Hindi na niya kailangan pang bumili o maghanap ng paraso. Dahil, sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos natutunan na niyang likhain ang sarili niyang paraiso. Isang lugar na binuo, hindi ng semento at bakal kundi ng pagpapahalaga sa sarili, pagmamahal at kapayapaan. At sa paraisong iyon, siya ang reyna. At dito, nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paglaya ni Elara. Maraming salamat sa inyong sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kanyang kwento, isang kwentong isinulat hindi lang ng tinta, kundi ng mga pamilyar na emosyon na marahil ay naramdaman na rin ng marami sa atin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng bawat pagtitiis ni Elara, ang sakit ng bawat luhang pumatak, at higit sa lahat, ang aalab na tapang na natagpuan niya sa kanyang sarili sa huli. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa bawat pagsasara ng isang pinto, gaano man ito kasakit, ay may isang bintanang nagbubukas, aalok ng panibagong asa at sariwang hangin.
Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili. Nawa sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso na lahat tayo ay may karapatang magtakda ng hangganan na ang ating kapalapaan ay hindi kailanman dapat isakripisyo at ang pagpili sa sarili ay hindi kasakiman kundi isang sukdulang anyo ng katapang. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, sa anumang paraan, huwag po kayong atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga boses.